Supreme Rebirth, Kabanata 341. Si Master Xuanchuo sa Wow Island ay tila sinaunang panahon, ngunit ang pinuno ng Silver Shark Gang o ang Lord of the Sea Demon Palace ay hindi nang ahas na maliitin ang taong ito. Dahil ang talento sa Xuangui ang pinakamalakas sa tatlong kapangyarihang ito. Kaya lang, sa mga nakalipas na taon, si Master Xuangui ay walang gaanong nagawa, at gusto niyang makapasok sa mas mataas na antas, at balitang-balita na si Master Xuangui ay gumawa ng isang mahalagang hakbang. Siyempre, ang lahat ng ito ay mga alingaw lamang, at walang nakakaalam kung sila ay totoo o hindi. Gayunpaman, kung ito ay Silver Shark o Venerable Sea Demon, takot na takot sila kay Master Xuangui, ngunit iyon ay isang katotohanan. Hindi inaasahan ng dalawa na si Master Xuangui ay direktang susugod. Sa katunayan, minaliit ng Silver Shark at si Ghost Venerable One ang pagiging kaakit-akit ng Xuanwu Cave Mansion kay Master Xuangui. Si Master Xuangui, nang nagkataon, ay minsang nakilala si Xuanwu Dangfu, ngunit sa oras na iyon, si Master Xuangui ay isang mababang kapangyarihan na binata. Gayunpaman, matapos makatagpo si Xuanwu Dangfu, hinawakan lamang ni Master Xuangui ang paligid ng Xuanwu Dangfu at nahimatay. Gayunpaman, nang siya ay nawalan ng malay, nagkataon siyang nakakuha ng isang patak ng basalt saliva crystals at ito ay sumanib sa kanyang katawan. Ang mga basalt saliva crystal na ito ay sinasabing ang crystallization ng basalt saliva, at naglalaman ang mga ito ng malaking halaga ng heaven at earth spirit. Ang mga Xuanwu saliva crystal na ito ay nagpabago sa katamtamang pangangatawan ni Master Xuangui, na naging dahilan upang siya ay isang bihirang cultivation genius. Daan-daang taon na ang lumipas, si Master Xuangui ang naging master ng party, at ang pinakadakilang hiling niya sa kanyang buhay ay ang makapasok muli sa Xuanwu Cave Mansion. Si Master Xuangui, matapos mamana ang kapangyarihan ng Wow Island at maging may-ari ng Wow Island, ginugol ang halos lahat ng kanyang enerhiya sa paghahanap para kay Xuanwu Dangfu. Nakakalungkot na daan-daang taon na ang lumipas, ngunit si Master Xuangui ay hindi nakatanggap ng kahit kaunting balita tungkol kay Xuanwu Dangfu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang balita ng kapanganakan ni Xuanwu Dangfu ay magmumula sa Silver Shark Gang. Matapos matanggap ang balitang ito, umalis si Master Xuangui sa custom sa unang pagkakataon, kahit na mayroon siyang malalim na damdamin. Malamang na bigla niyang narating ang pinakakritikal na kaharian at hindi ito pinansin, kaya nagmamadali siyang pumunta. Para kay Xuanwu Dangfu, determinado si Master Xuangui na manalo. Sa sandaling ito, si Master Black Tortoise ay nagsimulang dumagsa na may malakas na pagbabago-bago ng momentum. Habang palapit si Master Black Tortoise, tila naramdaman ng lahat na mayroong isang malaking Black Tortoise na ang ulo ay mataas sa langit at ang mga paa sa karagatan, walang kapantay sa lakas, humahaplos. Silver Shark man o si Demon, biglang nagbago ang kutis, at ang momentum na ipinakita ni Master Xuangui sa oras na ito ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang huminto si Lord si Demon at Silver Shark at tumingin kay Master Xuangui ng maingat. Kung sasabihin gustong manggulo ni Master Xuangui, hindi sila magdadalawang isip na magsanib puwersa para sirain muna si Master Xuangui, at pagkatapos, talagang napakalaki ng banta ni Master Xuangui sa kanila. Nakatago si Chen Li sa malayong dagat, at nararamdaman din niya ang malakas na aura na nagmumula kay Master Xuangui. Makatitiyak siyang nakita na ni Master Xuangui nang may katiyakan ang threshold para makapasok sa Martial Sage level ng Soul Seed Realm. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Master Xuangui na tahakin ang mahirap na landas kung talagang gusto niyang maabot ang Soul Seed state at maging isang makapangyarihang martial artist. Iyan ay si Master Xuangui, na nangangailangan ng makapangyarihang binhi ng kaluluwa. Ngayon, kahit na nasulyapan ni Master Xuangui ang threshold ng Soul Seed Realm, kailangan talaga niyang gawin ang hakbang na ito. Walang pagkakataon para sa langit, at ito ay napakahirap. Sa katunayan, naunawaan ito ni Master Xuangui, at sa makatuwid, lubos niyang pinahahalagahan si Xuanwu Dangfu. Dahil naiintindihan ni Master Xuangui na talagang nasa Xuanwu Cave Mansion ang lahat ng kailangan niya. Gusto niyong awayin akong dalawa. Sa sandaling ito, ang katawan ni Master Xuangui ay matalas, at sa kanyang malabong mata, puno siya ng enerhiya, sumugod sa bullfight, mamamatay tao at gamulong-gulong.
Kasunod ng mga salita ni Master Xuanggui, ang malaking dagat ng tubig sa kanyang harapan ay sumabog, at isang malaking karagatan ang lumitaw, na nakahiga sa harap ni Master Xuanggui, ang Silver Shark, at ang Sea Demon. Sa oras na ito, alam ng lahat na, ngayon lang, nang hindi nalalaman, si Master Xuanggui ay talagang nakipagkamay kay Silver Shark at Venerable Sea Demon. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Master Xuanggui ang kanyang sariling kapangyarihan para labanan ang Silver Shark at Sea Demon Venerable. Siya talaga ang may kapangyarihan. Ang Venerable Silver Shark at Sea Demon ay may mga pangit na mukha, ngunit wala silang balak na sumuko. Master Xuanggui, mas mataas talaga ang iyong lakas kaysa sa amin, ngunit, kahit na, kung ano ang magagawa mo, ang iyong lakas na mag-isa, napakahirap para sa iyo na sumama sa akin. Kung pareho tayong magsisikap, ang magiging resulta ay katatapos lang ng 2 talunan. Panipi. Pangit ang mukha ni Silver Shark, at mariin niyang sabi. Sa oras na ito, tumanggo din ang Venerable Sea Demon bilang pagsang-ayon at sinabing, Master Xuanggui, huwag masyadong linlangin ang mga tao, ang Xuanwu na kuweba na ito ay hindi maaaring lumunin ng sarili mong kapangyarihan. Tumawa si Master Xuanggui at sinabing, kayong dalawa ay hanggal. Sa tingin mo ba ay napakahusay ni Xuanwu Dangfo? Kahit na nasa harap mo si Xuanwu Dangfo, hindi mo gustong humakbang pa. Anong sabi mo? Agad nagalit ang Silver Shark at malakas na nagtanong. Ang Venerable Sea Demon ay may pangit ding mukha, ngunit ang kanyang isip ay malumanay at nagsabi, Guro, ano ang masasabi mo tungkol dito? Ano ang ibig sabihin nito? Sinulyapan ni Master Xuanggui ang Venerable Sea Demon, at sinabi, mayroon kang kaunting kaalaman, hindi mahalaga, lalabas ang Xuanwu na kuweba na ito, at ito ay nakuha ng mga nakatadhana. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa Xuanwu Cave na ito. Confidential, panipi. Sa sandaling ito, biglang sa kalangitan, isang nanginginig na dagandong ng dragon ang tumunog, at isang malaking sili ang tumagos sa kalangitan at sumugod sa direksyong ito. Mga taga Chilong Island, ang mga salita ni Master Xuanggui ay naputol ng tunog ng pag-awit ng dragon, at tumingin siya sa direksyon kung saan binibigkas ng dragon ang tunog, ang kanyang mukha ay madilim, at siya ay bumulong. Sa hindi inaasahan, ang mga tao sa Chilong Island ay nakatanggap din ng balita. Ang Silver Shark ay mayroon ding pangit na mukha, at ang pag-unlad ng mga bagay ay lampas sa kanyang kontrol. Noong una, itatago ni Silver Shark ang balita ng mahigpit, ngunit ngayon ay tila ganap na nabangkarote ang kanyang mga plano. Hindi nagtagal, lahat ng tao sa Chilong Island ay lumitaw sa lugar ng dagat na ito sa isang malaking barkong pandigma ng Chilong. Ang barkong pandigma ng Chi Dragon na ito ay ginawa mula sa mga tunay na buto ng Chi Dragon, at ipinakita ang makapangyarihang kamahalan ng isang tunay na dragon. Ang dagandong ng dragon ay ngayon lang nanggaling sa malaking Chi Dragon battleship na ito. Talagang buhay na buhay dito. Sa harap ng Zanshulong, malakas na sabi ng isang matandang nakaputi. Ang taong ito ay ang may-ari ng isla ng Chilong Island, na naghihirap din mula sa paglilinang sa pag-urong, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa balita mula kay Xuanwu Dangfo, direkta siyang nakalusot. Old si Snake, hindi ko inaasahan na malalaman mo rin ang balita. Hindi ito mabagal. Ngumisi si Master Xuanggui at sinabi sa may-ari ng Chilong Island. Si Master Zuan Dayan at ang may-ari ng isla ng Chilong Island, ay maaaring ituring na isang pares ng buhay at kamatayan na mga kaaway. Noong bata pa sila, hindi sila komportableng tumingin sa isa't isa, nagkaroon ng awayan, at nag-away sa loob ng daan-daang taon, sa huli, walang makakagawa. Kabanata 342. Sa oras na ito, si Master Xuanggui at ang may-ari ng Chilong Island ay pinatay pa rin nang magkita sila. Si Yuan Qing, ang master ng Chilong Island, ay naghiganti, matandang pagong, hindi ka na maupo, pabayaan mo ako. Sa ngayon, ang nag-iisang naglakas loob na tumawag kay Master Xuanggui, Laogui, marahil ang may-ari ng Chilong Island. Nagpakita ng bakas ng galit si Master Xuanggui at sinabing, Old si Snake, bakit, hindi mo ito tinatanggap? Tumangging tumanggap ng away. Kinaway-kaway ni Chilongdao Island Yuan Qing ang kanyang kamay at sinabing, wala akong libreng oras para makipaglaro sa iyo.
Kung gusto kong maglaro, kailangan kong maghintay hanggang matapos ang usapin ng Xuanwu Cave Mansion, at pagkatapos ay magkaroon ng angkop na oras. Panipi. Malamig na sumangot si Master Xuanggui at hindi na nagsalita pa. Sa kasalukuyan, may ilang malakas na pagbabago bago na nagmumula sa lahat ng direksyon. Malinaw, ang balita tungkol sa buhay ni Xuanwu Dangfo ay alam na ngayon ng lahat. Sa lugar na ito ng dagat, mayroong walang katapusang mga master at hindi mabilang na malalakas na puwersa. Halos lahat ng puwersa sa Thunder City ay nakatanggap ng ganitong balita. Sa loob ng ilang panahon, hindi mabilang na impormasyon ang naipasa sa lahat ng direksyon. Sa mga sumunod na araw, halos lahat ng puwersa ay nagtipon dito. Milyon-milyong kilometro kwadrado ng dagat ang napupuno ng 10,000 puwersa na may iba't ibang laki, malaki at maliit. Sa pagkakataong ito, kahit ilang dakilang banal na lugar, ang Immortal Family, ang Hidden Sehong Gate, at ang Supreme God Dynasty, ay nagpadala ng makapangyarihang mga koponan sa lugar na ito. Xuanwu Dangfo, iyon ang maalamat na pamana. Sinasabing ang lugar na ito ay kung saan nakatira ang banal na hayop na si Xuanwu. Nagmana siya ng pinakamataas na kayamanan at walang katapusang kayamanan. Ito ay isang lugar ng pinakamataas na swerte. Sa makatuwid, ito ay may isang mahusay na atraksyon. Sa oras na ito, hindi lamang ang lahi ng tao ang nagtipon sa lugar na ito, maging ang lahi ng dagat ay nagmula sa malalim na dagat. Bukod sa angkan ng dagat, ilang mga angkan ng halimaw na pinakamalapit sa lugar na ito ay tumakas din sa lugar na ito. Sa kasalukuyan, masasabing ang lugar na ito ay naging sentro ng pinakamasalimuot na whirlpool. Sa pagtitipon ng mga puwersa mula sa lahat ng panig, isang mensahe din ang ipinasa, totoo man o hindi. Ang balita ay ang Xuanwu Dangfo ay talagang isang pagkakataon na iniwan ng sagradong hayop na si Xuanwu upang makahanap ng mga inapo at magmana ng orthodoxy. Sa makatuwid, ang mga kondisyon para sa pagpasok sa Xuanwu Cave na ito ay napakahirap. Sa lahat ng lahi, ang nakababatang henerasyon lamang ang pinapayagang makapasok. Samantala, para sa mga mas matanda sa pamantayan ng kanilang kabataan, imposibleng makapasok dito. Halimbawa, ang sangkatauhan, ang malakas na mahigit 20 taong gulang, ay malabong makapasok sa Xuanwu na kuweba na ito. Ang mga powerhouse ng Sea Clan at ang Monster Clan ay may iba't ibang pamantayan ayon sa haba ng buhay. Halimbawa, ang Sea Dragon Turtle Family sa Sea Clan, ang pamilyang ito ay madaling mabuhay ng 10,000 taon, daan-daang taon, para sa Sea Dragon Turtle Family, ito ay nasa pagkabata pa lamang. Ang ilang mga lahi ng halimaw ay madaling mabuhay ng libu-libong taon, daan-daang taon, iyon ay noong sila ay umabot sa pagtanda. Kung ang pamantayang ito ay totoo o mali, walang paraan upang mapatunayan ito, ngunit ito ay laganap sa lugar na ito, at ang ilang mga tao ay kumbinsido. Dahil sa mga ganitong tsismis, sinubukan ng lahat ng lahi at lahat ng puwersa ang kanilang makakaya upang dalhin ang pinakamakapangyarihang mga batang henyo sa kanilang mga lahi sa lugar na ito. Dahil ayon sa mga alingaw-ngaw, maaaring makilala ni Xuanwu Dangfo ang pinakamalakas na henyo ng bawat lahi ng mag-isa, at ang pinakamalakas na henyo lamang ang maaaring makapasok sa Xuanwu Dangfo. Hanggat ang mga henyo na walang sapat na kwalipikasyon ay pumasok sa Xuanwu Dangfo, natatakot ako na sila ay durugan ng presyon sa itaas at magiging dugong putik bago pa man makapasok sa panloob na layer ng tunay na Dangfo. Ang mga alingaw-ngaw na ito, totoo man o mali, ay pinaniniwalaan na totoo ng lahat ng lahi at lahat ng puwersa, o iniulat na mayroong isang saloobin ng pagtitiwala sa iba, hindi kredibilidad, na nagdadala ng lahat ng mga henyo ng lahi na ito. Ngayon, sa larangang ito, ang mga kabataang talento mula sa lahat ng lahi ay nagsasama-sama at nagiging entablado. Muli ring nagpalit ng anyo sina Chen Lei at Bai Menman at muling nagpakita sa harap ng lahat. Sa lugar na ito, nagtitipon dito ang mga hangin at ulap, at ang mga henyo mula sa lahat ng lahi ay nagtitipon dito. Bagamat may higit o mas kaunting puot sa pagitan ng isa't isa, walang tunay na labanan bago pumasok sa Xuanchen Cave Mansion. Sa katunayan, ang ilang puwersa ay aktwal na nag-organisa ng malakihang pagpapalitan ng auction sa ilang isla, at sinamantala ang pambihirang pagkakataong ito para makipagpalitan ng kailangan at makipagkalakalan sa isa't isa. Siyempre,
Ang gayong mga puwersa ay karaniwang makapangyarihan at makapangyarihang mga sagradong lugar, walang kamatayang pamilya, hidden Sehong sect, Supreme God Dynasty, at iba't ibang makapangyarihang lahi. Dapat mayroong sapat na puwersa upang matiyak ang seguridad ng mga auction at exchange meeting. Sa ganitong paraan lang siya makakapagpatuloy. Kung hindi, biro lang. Ngayon ay nagkakaroon ng malaking exchange meeting sina Chen Lei at Bai Menman. Mahigit 10 araw na ang nakalipas mula nang may hatid ang balita. Gayunpaman, si Xuanwu Dangfo ay hindi pa rin nagpakita ng mga senyales ng pagdating. Gayunpaman, dahil sa ilang malalaking pagpupulong ng palitan, ang lahat ay hindi nakakaramdam ng pagkabagot, at ang mga emosyon ay hindi masyadong nakakapanghina, masyadong kinakabahan. Ang exchange meeting sa pagitan ni Chen Lei at Bai Menman ay ginanap ng Bilin Clan ng makapangyarihang Si Clan. Ang Bilin Clan ay kilala bilang isa sa 10 pinakamalakas na clan sa Si Clan. Ang laki ng clan ay hindi gaanong naiiba sa Human Clan, at maging ang hitsura ay halos magkatulad. Kung aalisin ang natural na berdeng kaliski sa katawan nito, ito ay halos kapareho ng Human Clan. Gayunpaman, ang mga miyembro ng tribong Bilin ay hindi mapag-aalinlanganan, at sila ay ipinanganak na may kakayahang kontrolin ang tubig. Karamihan sa mga lahi ng Si Clan ay may kakayahang kontrolin ang tubig. Gayunpaman, ang Jilin Clan ay may kakayahan na kontrolin ang tubig na napakapambihira kaya karamihan sa mga lahi ay handang sumuko sa hangin. Sa clan na ito, mayroon na ngayong ilang pik na mga eksperto sa antas ng Wazan na nakaupo sa bayan, ngunit sumisid sila sa malalim na dagat, hindi sa isla. Gayunpaman, alam ng mga makapangyarihang tao sa isla ang katotohanan na ang Bilin Clan ay may pinakamataas na kapangyarihan sa antas ng martial arts. Sa islang ito, lahat ay mahigpit na sumusunod sa mga alituntunin at hindi ng ahas na manggulo. Noong nakaraang araw, ilang makapangyarihang halimaw, dahil hindi sila sumunod sa mga patakaran dito, ay direktang pinasabog ng 2 pinakamataas na kapangyarihan sa antas ng martial arts. Kitang-kita pa rin ito. Hanggang ngayon, walang nang ahas na pumunta dito sa maliit na islang ito. Naglibot sina Chen Lei at Bai Menman sa exchange meeting, naghahanap ng iba't ibang bihirang kayamanan. Ang mga kayamanan na dala ng hindi mabilang na malalakas na lalaki ng tribong Bilin ay mga dayuhang kayamanan na ginawa sa kailaliman ng dagat, at ang mga ordinaryong malalakas na lalaki ng sangkatauhan ay hindi makapasok sa lugar na iyon ng dagat. Sa katunayan, kung hindi dahil sa Xuanwu Dangfo, ang mga marine race na ito ay hindi makakarating dito mula sa malayong malalim na dagat. Maraming kakaibang kayamanan na ipinakita ng Bilin Clan sa exchange meeting ay napakahalaga din kay Chen Lei. Ang mga bagay na kailangan ng tribong Bilin ay iba-iba, ngunit karamihan sa mga ito ay mga espesyal na mineral, materyales, elixir, at iba pa sa lupa. Ang mga tila ordinaryong bagay na ito sa lupa ay hindi mula sa pananaw ng Bilin Clan, sila ay napakabihirang din. Masyadong interesado si Chen Lei sa mga bagay na ipinagpapalit ng angkan ng Bilin, at madalas siyang gumagalaw, kapalit ng maraming kayamanan. Tungkol naman kay Bai Menman, hindi siya masyadong kumuha ng mga larawan, ngunit medyo kasiya siya. Biglang nagdilim ang mga mata ni Chen Lei, at lumitaw ang isang kamao na butil ng bato sa silid. Kabanata 343. Naglakad si Chen Lei papunta sa booth at kinuha ang isang batong butil para tingnan mabuti. Sa sandaling ito, labis siyang natuwa, dahil sa butil ng batong ito, natagpuan din niya ito sa isa pang exchange meeting at binili sa kanyang mga kamay. Ang butil ng bato na iyon, ang Thunder Spirit Orb, ay lumulubog at lumulutang sa kanyang kaluluwang dagat sa sandaling ito. Para sa kanya, ang Thunder Spirit Orb na ito ay isang kayamanan na maaaring patunayan ang tao. Tungkol sa batong butil na nasa harapan niya, sigurado si Chen Lei na ito ay isang espiritual na butil ng isa pang serye. Ang ganitong uri ng espiritual na globo, dahil ang langit at lupa na siwang ay mayroon lamang sa bawat hilera. Ayon sa nakaraang cultivation fairy, ang ganitong uri ng espiritual na globo ay tinatawag na isang likas na bagay. Hindi alam ni Chen Lei kung ano ang congenital, ngunit alam niya na ang ganitong uri ng espiritual na globo ay napakahalaga at mahirap hanapin sa mundo. Nagkataon lang na nakuha niya ang Thunder Spirit Orb. Hindi niya inaasahan na makaharap muli ang parehong bola. Paano palitan itong batong butil?
Tanong ni Chen Lei sa mga miyembro ng High Clan na nagtatayo ng stall. Ang mga nilalang sa parehong Zuanchen continent ay maaaring makipag-usap sa isa't isa sa wika. Sa katunayan, batay sa kaalaman ni Chen Lei, alam niya na mula nang mawala ang mga sinaunang naglilinang na immortal, ang mga nilalang na lumitaw sa mundong ito ay nagsasalita lamang ng isang wika, at tanging ang mga nilalang noong sinaunang panahon ay nahahati sa kasing dami ng mabituing kalangitan. Ang miyembro ng Sikla na ito ay isang batang lalaki na mukhang bata pa. Halos wala itong katangian ng angkan ng Jade Scale. Ang lahat ng asul na kaliskis ay naging rune at may peklat. Sa katawan niya, parang tato. Sa katunayan, mas malakas ang angkan ng Jade Scale, mas mataas ang lakas, mas mababa ang Jade Scale sa katawan. Ang lahat ng mga ito ay magiging rune at isinama sa katawan habang tumataas ang kanilang lakas. Ang batang lalaki sa kanyang harapan ay mayroon lamang ilang Maybird na kalisti sa kanyang mga braso, bukong-bukong, noo at pisngi. Ang hubad na balat sa ibang mga lugar ay hindi naiiba sa balat ng tao. Ayon sa hatol ng Tribong Bilin, ang binatang ito ay matatawag na isang bihirang henyo. Nang makita ang tanong ni Chen Lei Siang, ang batang Bilin clan ay tumango at nagsabi, ang mga batong ito ay hindi masyadong mahalaga. Nangangailangan lamang ito ng 100 cut-ties ng gold essence, o 100 yuan gang spirit peel. Isang batang lalaki mula sa angkan ng Bilin na nagngangalang Linpo, ang butil ng bato na ito ay aksidenteng natagpuan noong siya ay naglalaro sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, ang butil ng bato na ito ay walang ibang epekto maliban sa pagiging bilog at makinis. Ang musmos niyang isip, pinaglaruan niya ito saglit, at naiinip na siya. Sa pagkakataong ito ay sumama siya kasama ang mga clan elders para lumahok sa Xuanwu Dangfo competition sa oras na ito. Nang makita niya ang mga taong angkan na nagtatayo ng stall para makipagpalitan ng gamit ng tao, ganoon din ang natutunan niya, maglabas ng maliliit na bagay na hindi mo karaniwang ginagamit. At natuklasan ni Lin Po na ang maliliit na bagay na ito na hindi niya karaniwang ginagamit ay ipinagpalit ng sangkatauhan sa napakataas na presyo. Halimbawa, kadalasan ay mayroon lamang siyang isang piraso ng tubig na marmol na inuupuan niya bilang isang dumi. Ang ganitong bagay ay makikita kahit saan sa kailaliman ng dagat, ngunit ito ay ipinagpapalit sa libu-libong yuan gang ling peels. Alamin na ang ganitong uri ng yuan gang spirit peel ay maaaring ipagpalit sa 1,000 piraso ng ganitong uri ng water marble sa kanilang siklan. Kaya, labis na nasasabik si Lin Po. Iniisip na ang sangkatauhan na ito ay tiyak na sira ang utak, o bakit nila ipapalit ang mga walang kwentang tubig na marmol na iyon. Gayunpaman, ayaw pag-usapan ni Lin Po ang tungkol sa kanyang sariling ideya. Sinimulan lang niyang halukayin ang kanyang imbakan ng snail, at ipinagpalit ang lahat ng mga bagay na hindi niya nagamit. Ang batong butil na ito, sa pananaw ni Lin Po, ay walang silbi. Masasabi pa nga na hindi nakakahiyang itapon ito kung saan-saan. Ngayon ang walang kwentang batong ito ay naipagpalit na sa 100 yuan gang ling peels o 100 jin. Jin, si Jing, para sa kanya, dapat malaking tubo. Hindi inaasahan ni Chen Lei na magiging ganoon kababa ang presyong inaalok ni Lin Po. 100 cut-ties ng golden essence, o 100 yuan gang spirit peel, kapalit ng isang likas na level na spirit orb, ano ang pagkakaiba nito sa white picking? Kaya, hindi man lang binayaran ni Chen Lei ang presyo, kaya diretso siyang naghagis ng isang bote ng yuan gang spirit pill kay Lin Po. Mayroong daan-daang yuan gang spirit pill sa bote na ito. Binuksan ni Lin Po ang bote upang tingnan, at sinabi, itong maliit na kapatid, sobra-sobra na ang ibinigay mo, maaari kang pumili ng ilang bagay. Kinaweyan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, hindi, bibigyan pa kita. Sinabi ni Lin Po na may seryosong mukha, hindi, ito ay 100, ito ay 100. Ayoko ng isa pa, kung hindi, hindi ko ito babaguhin. Nakita ni Chen Lei ang sobrang seryosong ekspresyon ni Lin Po, ngunit hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng isang sinaunang angkan ng dagat. Gayunpaman, alam din ni Chen Lei na kung ang ugali ni Lin Po ay may kakayahang magsabi ng mga ganoong bagay, hinding-hindi niya ito babaguhin. Para sa ganitong uri ng taong may ugali ng turo, alam ni Chen Lei kung gaano kahirap baguhin siya. Hindi ito masamang bagay para kay Chen Lei, kaya hindi kailangang ikahiya ni Chen Lei si Lin Po. Tumango siya at sinabing,
Okay? Pagkatapos, tingnan mo itong Yuangang Spirit Pill na nasa iyong kamay, maaari mo itong palitan. Ano, bigyan mo lang ako ng ilang piraso. Panipi. Tiningnan ni Chenlei ang mga bagay sa stall ni Lin Po, lahat ng mga ito ay bihirang mga kayamanan. Kung gayon, itong malabong Spar Stone. Nadama ni Lin Po na ang Yuangang Ling Pill na ibinigay ni Chenlei ay napakahalaga, at ayaw niyang samantalahin ang kalamangan ni Chenlei, kaya kinuha niya ang pinakapambihirang hiyas mula sa kanyang booth. Historian. Natuklasan ni Chenlei na mayroon pa ring ilang maulap na haligi sa ilalim ng ilan sa Bihai Tidal Rocks. Ang malabo na spar na ito ay talagang isang bihirang kayamanan ng langit, materyal at lupa, at napakahalaga. Ito ang pinakamahusay na materyal para sa pagpino ng ikapito o maging ikawalong kayamanan ng katangian ng tubig. Ang malabo na mga spar stone na ito, ang bawat isa ay kasing laki ng isang palanggana, ay sapat na upang makagawa ng daan-daang katangian ng tubig na mga espada. Kung isasama sa Thunder Amethyst Iron na nakuha ni Chenlei, maaari itong maging pinakamahusay na produkto na may dalawahang katangian ng minahan, kayamanan. Okay, then I need this Misty Spar Stone. Tumango si Chenlei, naghahanda na tanggapin ang maulap na debate. Maghintay. Biglang, isang malamig na ungol ang dumating, at isang malakas na hangin ang direktang tumama sa braso ni Chenlei. Pinitik ni Chenlei ang kanyang palad, sinampal ng isang palad ang malakas na hangin, at tumingin sa direksyon ng pag-atake. Sa kasalukuyan, magkatabing naglalakad ang tatlong mayayabang na binatilyo. Gusto namin itong malabo na spar, umalis ka na dito. Isang binata ang nagwagayway ng kanyang kamay at naiinip na sinigawan si Chenlei. Pagkatapos, hindi man lang tumingin ang binata kay Chenlei, at sinabi kay Lin Po, kaibigan ng Clan, gusto ng ating young master itong malabong spar stone, mangyaring bigyan ito ng presyo. Panipi polihis na guhit. Sinulyapan ni Lin Po ang binata at mahinang sinabi, paumanhin, ibinenta ko sa kanya ang malabong spar na ito, at ngayon ay hindi na ito sa akin. Kung gusto mo, hindi ka pwedeng magtanong. Kailangan kong tanungin siya. Panipi. Tinuro ni Lin Po si Chenlei habang nagsasalita. Hindi ba ikaw? Ang binatang ito ay hindi nabigla sa mga salita ni Lin Po, at sisigawan sana siya, ngunit nahuli siya ng binata sa gitna. Huwag kang gumawa ng gulo dito, ang Clan ay hindi isang bagay na maaari nating pukawin. Mariing sambat ng binata sa gitna. Oo, Ginoo, sagot ng binata sa tabi niya na may halong kaba. Sa halip, tinitigan niya si Chenlei ng may mapait na puot, at ibinaling kay Chenlei ang galit ng pagiging pasaway. Kung hindi binili ng batang to kanina ang Misty Spar, paano ako papagalitan ng young master, maldita ang batang ito. Galit na galit ang celebrity teenager na ito kay Chenlei. Kabanata 344. Itinuro ng binata si Chenlei at malamig na sinabi, ikaw, halika rito at ibigay mo sa akin ang maulap na spar, kaya kung iligtas ang iyong buhay. Ang binatang ito ay hindi mahina sa kanyang sariling katayuan sa paglilinang. Naabot na niya ang ikasyam na antas ng Evil Realm. Siya ay hindi kapani-paniwalang talino. Siya ay mayabang at mayabang mula noong siya ay bata pa. Bukod sa sarili niyang young master, hindi siya natatakot kahit kanino. Ngayon, natalo siya sa harap ni Chenlei, nawalan ng mukha, pinagsabihan ng sarili niyang anak, at hindi komportable. Kailangan niyang maghanap ng vent para mailabas ang kanyang mga hinaing, at si Chenlei ang pinakamagaling. Ang layunin. Malungkot ang mukha ni Chenlei, paano siya may istorbo, at inilagay ang mga butil ng bato at maulap na poste sa storage ring. Lalong pumangit ang binata nang makita ang mga galaw ni Chenlei. Ginawa ito ni Chenlei, halatang ayaw niyang ibigay ang maulap na spar. Paanong nakayanan ng batang ito ang totoong sampal? Naghahanap ka ng kamatayan. Kinagat ng bata ang kanyang mga ngipin at sinabi. Si Chenlei ay tit for tat. Napangiti ng masama ang binatilyo, napakatapang, walang nang ahas na sabihin ito sa akin panghong sa loob ng maraming taon. Ngayon, gusto kong bayaran mo ang halagang nararapat para sa pangungusap na ito. Pagkatapos magsalita, tumalon ang binata patungo kay Chenlei gamit ang isang sprint, at sinampal ang mukha ni Chenlei ng isang marahas na sampal. Sa palad ng binata, may masaganang aura ng masasamang espiritu.
Ang masamang espiritong ito ay mapusyaw na kulay abo. Saan man ito dumaan, ang kawalan ay gumawa ng mahinang tunog. Ang masamang espiritu ay may labis na lason at kinakaing unti-unti, at ito ay mapanira at mabagsik. Kung tamaan, maaaring kalawangin ang kalahati ng ulo ni Chen Lei. Si Chen Lei ay kumislap na may gininto ang liwanag sa kanyang palad, iwinagayway ang kanyang palad upang salubungin siya, at hinampas ang kanyang palad. Sa palad ni Chen Lei, isang gininto ang liwanag ang nabalot, tulad ng isang banal na halo, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag, at nabangga ng husto sa palad ng binata. Isang malakas na ingay, at naramdaman ng binata ang matinding kirot sa kanyang palad. Isang malaking puwersa ang nagpa-atras sa kanya ng 12-dosenang hakbang. Sa kanyang palad, ang kanyang mga buto ng daliri ay nabali ng ilang beses, at ang mga pagsabog ng matinding sakit ay hindi marinig. Hindi maiwasang magpakita agad ng mukha ng binata. Siya ay nagmula sa isang malaking pamilya, ang pangpamilya ng walang kamatayang pamilya. Ang pamilya Pang ay masasabing isang higanti, ipinamana sa loob ng 10,000 taon, at ang kapangyarihan nito lamang ay maihahambing sa mga banal na lupain at dinastiya. Hindi man siya direktang kaapo-apuhan ng pamilyang ito ay dahil sa kanyang pinagmulan. Pambihirang talento, si Young Master na si Pang Kongyo ng pamilya Pang ay sinunod na niya simula pagkabata. Ang mga mapagkukunan ay kabilang din sa pinakamahusay. Kaya, kahit na hindi pa siya masyadong matanda ngayon, isa na siyang malakas na tao sa ika-9 na rurok ng Gang Demon Realm. Ang ganitong talento ay isa sa iilan sa buong pamilya Pang. Kaya naman itong si Pang Hong, masasabing nasa langit na ang butas ng ilong niya mula pa noong bata pa siya, at hindi siya binabantayan. Maliban sa Young Master na si Pang Kongyo, ang ibang tao ay wala sa kanyang paningin. Ngunit ngayon, talagang nakakahiya para kay Pang Hong na bugbugin ng isang binata na hindi kilalang pinanggalingan. Sa sandaling ito, nagbago ang mukha ni Pang Hong at puno ng puot. Nang tumingin siya kay Chen Lei, tila ayaw niyang patayin ang kanyang ama at kunin ang kanyang asawa. Ngayon, kahit sino pa ito, hindi ka mapoprotektahan, dapat kang mamatay. Umungol si Pang Hong, at tumalon patungo kay Chen Lei. Sa himpapawid, isang grupo ng kulay abong-ambon ang kumalat, tulad ng isang umaalon na alon, na naglalabas ng kakaiba at nakakatakot na hininga, at mabangis na hamampas kay Chen Lei. Malayo. Sino ba ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo dito? Isang maringal na boses ang biglang umalangaw sa hangin, at pagkatapos, umihip ang malakas na hangin, at ang kulay abong hangin. Ang eksperto sa klase ng Martial King ng angka ng bilin, na may malamig na mga mata at kahangahangang hangarin na pumatay, ay pumunta kay Pang Hong. Itong senior, iilan lang sa amin, mga alagad ng pamilya Pang. Dahil sa ilang personal na hinaing, ang pag-istorbo sa mga nakatatanda ay isang kasalanan. Patawarin mo ako. Si Pang Kongyo, ang batang Panginoon ng pamilyang Pang, na nakamasid sa pag-unlad ng sitwasyon na may malamig na mga mata, ay tumayo sa oras na ito at sinabi sa Martial King ng angka ng bilin, na hindi mapagpakumbaba o nagmamalabis. Ang Martial King ng Bilin Clan ay tumango at nagsabi, ito pala ay isang alagad ng pamilya Pang, ngunit kahit isang alagad ng pamilya Pang ay hindi maaaring lumaban ng personal, na lumalabag sa mga patakaran na itinakda ng aking Bilin Clan. Narinig ito ng apelyidong Pang, maging ang Martial King ng angka ng bilin, at ayaw niyang masaktan ito ng sobra. Anong di maarak na lakas ang taglay ng pamilya Pang? Tumango si Pang Kongyo at sinabing, oo, kailangan kong sundin ang utos ng nakatatanda. Muling sinabi ng Martial King ng angka ng bilin, ang islang ito ay inookupahan ng aking angka ng bilin. Hindi ka makakalaban ng personal. Gayunpaman, maaari kang makipaglaban sa dagat habang naghihintay ka. Hindi bagay sa angkan kong bilin. Panipi. Lumiwanag ang mga mata ni Pang Kongyo at tumango siya at sinabing, salamat, senyor, sa iyong paggabay. Matapos pakinggan ang mga salita ng makapangyarihang angkan ng bilin, si Pang Hong ay tumingin kay Chen Lei na nagtatampo at nagsabi, anak, kung mayroon ka, maglakas loob kang makipaglaban sa akin sa dagat, anuman ang buhay o kamatayan. Sinabi ni Chen Lei, bakit hindi ka maglakas loob, natatakot akong bugbugin kita pagkatapos, lumuhod ka at humingi ng awa. Malamig na ngumiti si Pang Hong, at sinabing, magtiwala ka lang,
huwag kang mangarap, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparehon, kung maglakas loob kang lumaban, halika. Pagkatapos ng pagsasalita, si Panghong ay bumangon sa hangin, dumaan sa sinag ng liwanag sa hangin, at lumipad patungo sa dagat sa labas ng isla. Sabay na bumangon sa ere sina Chenlei at Baimanman, at sumunod. Ang iba pang mga powerhouse at maraming mga kabataang talento sa islang ito, na nakikita ang kaguluhang panoorin, lahat ay umangat sa langit at sumugod sa ibabaw ng dagat. Maging ang exchange meeting na ito ay pansamantalang hindi pinansin. Ang pagsali sa kasiyahan ay katangian ng lahat ng lahi, anuman ang lahi, ito ay pareho. Hindi nagtagal, ang dagat na ito ay napuno ng mga nilalang ng lahat ng lahi na nanunood sa labanan. Karamihan sa mga makakarating sa Bilin Island ay mga batang henyo mula sa iba't ibang lahi. Siyempre, mayroon ding ilang mga veteranong powerhouse, at karamihan sa kanila ay ipinagtanggol ang daan para sa mga disipulong ito. Si Panghong ay nakatayo sa langit, nakatayo sa ibabaw ng dagat na may malamig na ekspresyon, nakatingin kay Chenlei na lumilipad sa kalangitan. May huling salita ka ba, pwede mong sabihin sa akin ng maaga. Tumingin si Panghong kay Chenlei na lumilipad sa kanyang harapan, at malakas na sinabi. Sinabi ni Chenlei, ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Galit na galit si Panghong, at sinabing, dahil napakatanga mo sa pag-promote, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging unceremonious. Pagkatapos magsalita, muling itinaas ng katawan ni Panghong ang kulay abong-ambon ng masamang enerhiya ng gang. Ang malakas na sigla ay nagsimulang magbago. Ang buong dagat ay hinayla ng hininga ni Panghong, mula sa kalmado hanggang sa marahas, ang buong dagat ay patuloy na nagbabago. Pumunta ka sa impyerno, umungol si Panghong, at itinuro, ang kulay abong gas ni Gang Sha, na naglalaman ng kahangahangang tunay na kapangyarihan, mabangis na itinuro patungo sa dibdib ni Chenlei. Masyadong nakakamangha ang kulay abong ilaw ng daliri na ito. Kung ang liwanag ng Diyos ay naglalabas ng mahaba at malalim na sipol, ito ay parang palaso mula sa isang Diyos na nagbubukas ng busog. Ito ay napakalakas at nakakatakot. Ang liwanag ng daliri ay natunaw sa isang itim na channel na nakikita ng mata, na nagpapakita ng kapangyarihan nito. Masyadong mabilis ang bilis ng gray fingerlight na ito, halos sa isang kisap mata. Tumawid ito ng daan-daang metro at dumiretso sa lalamunan ni Chenlei. Kabanata 345. Ang figure ni Chenlei ay gumalaw patagilid, at iniwasan niya ang suntok ng mapanganib at mapanganib. Ang kulay abong ilaw ng daliri na ito ay direktang tumama sa ibabaw ng dagat, at agad na tumagos sa dagat, at lumitaw ang isang vacuum channel na umaabot sa libu-libong metro ang lalim. Isang layer ng gray shaman ang hamarang sa nakapaligid na tubig dagat upang hindi bumalik, at ang eksena ay nakakatakot. Medyo nagulat ang mga manunood sa paligid. Ang kapangyarihan ng daliring ito ay talagang napakalakas, at ang mga kutis ng ilang kabataan ay agad na naging lubhang pangit. Itong si Panghong at sila ay masasabing katunggali in the future. Ngayong lumitaw ang isang napakalakas na kalaban, walang nakaramdam ng kagaanan. Ngumisi si Chonghong, ang kanyang mga daliri ay parang hangin, nag-cruise ang kanyang mga daliri, gumawa ng mahinang pagsipol, at binaril si Chenlei, bawat daliri ay pumutok na parang walang kapantay na palaso. Ang figure ni Chenlei ay kumikislap, nagbabago paminsan-minsan, at ang kanyang mga kakayahan sa katawan ay napakahiwaga, iniiwasan ang dawis na liwanag na ito. Sa itaas ng ibabaw ng dagat sa ibaba, hindi mabilang na mga alon ang sumabog at natagos ng mga fingerlights. Sunod-sunod na lumitaw ang mga butas ng daliri na hindi maaaring tulay ng mahabang panahon. Sa liwanag ng mga daliri ni Panghong, may kakaibang gray Gang Sha aura. Ang bronze aura na ito ay napakalakas at mapanira. Malapit sa butas ng daliri, ang kulay abong Gang Sha ay sumabit at pansamantalang hamarang sa tubig. Kalmado. Si Chenlei ay nasa himpapawid, at ang kanyang figure ay dismayado. Bagamat malakas si Panghong, hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaaring masira si Panghong sa isang galaw. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Chenlei, sa halip ay nakipag-away kay Panghong. Karamihan sa kanila ay mga mahuhusay na kabataang nanunood. Masyadong marami. Maraming mga pangunahing banal na lugar, ang nakatagong Sehong Gate, ang immortal na pamilya,
ang mga batang henyo ng Supreme Dynasty, at ang Si Clan, ang Monster Clan at iba pang lahi, mga henyo. Ang mga mahuhusay na taong ito ay malamang na magiging kalaban niya sa Xuan Wudangfo sa hinaharap, kaya ayaw ni Chen Lei na ihayag ang kanyang tunay na lakas ng maaga. Gayunpaman, kahit na itinago niya ang karamihan sa kanyang lakas, itong Panghong ay hindi kalaban ni Chen Lei. Natapakan niya ang isang serye ng mahiwagang footwork, ang kanyang anyo ay nawala ng hakbang-hakbang, iniiwasan ang ilang matutulis na daliri, at dumating siya ng may kisap mata ay lumapit si Panghong. Pagkatapos, kumikinang ng gininto ang liwanag ang palad ni Chen Lei, at sinampal niya ng palad si Panghong. Ang palad ni Chen Lei ay napakalakas na ang kulay nito ay lubhang nagbago. Sa sandaling sinampal niya ito, biglang sumabog ang gininto ang liwanag, at ang tubig dagat sa ibaba ay sumabog na patong-patong, at 10,000 toneladang tubig dagat ang dumiretso sa kalangitan, na umaabot sa taas na kilometro. Naramdaman na ni Panghong ang kapangyarihan ng palm technique ni Chen Lei. Sa sandaling ito, nakita niya ang palad ni Chen Lei. How dare he slap him? Lumabo ang figure niya, at nawala siya sa pwesto. Nang muli siyang lumitaw, inilipat niya ang daan-daang metro ng paalang, iniiwasan ang maabot ng palad ni Chen Lei. Kaya lang sobrang bilis ng katawan ni Chen Lei. Habang umiiwas si Panghong, ang figure ni Chen Lei ay nawala sa parehong oras, at siya ay lumitaw sa likod ni Panghong at kumuha ng isa pang shot. Malaki ang pagbabago ng mukha ni Panghong, naramdaman niya ang kapangyarihan ng palad sa likod niya, at mabilis na umiwas. Kaya lang, si Chen Lei ay parang uod na nakadikit sa mga buto, at hindi siya maalis ni Panghong kahit paano siya umiwas. Sa wakas, sa ilalim ng pagsisiyasat, si Panghong ay hinampas ng palad ni Chen Lei sa likod. Nahulog ito mula sa himpapawid na parang bola ng kanyan at diretsyong bumulusok sa dagat. Ang mga alon na may taas na daan-daang metro ay biglang humalo sa dagat, at isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa harap ng lahat. Nang makita si Panghong na hinampas ni Chen Lei sa dagat, maraming tao ang nagmukhang pangit, kasama na ang young master ng pamilya Pang na si Pang Kongyo. Si Panghong ay ang kanyang tagasunod na si Chen Lei ay tinalo si Panghong, ibig sabihin, hindi niya ito binigyan ng mukha, ngunit sinampal siya sa mukha. Si Panghong ay lubhang mapanghamon, mayabang, at dominante, at bilang young master ng pamilya Pang at ang pinakabata at pinakahenyo na si Pang Kongyo, paano magiging mas mabuti ang kanyang ugali? Sa katunayan, si Panghong ay naging kung ano siya ngayon, at ito ay hindi mapaghihiwalay sa laissez-faire ni Pang Kongyo. Itong Panghong ay umasa talaga sa lakas ni Pang Kongyo kaya siya ay mayabang at suwail. Sa isang malakas na ingay, si Panghong ay nagmamadaling lumabas mula sa ilalim ng dagat, natatakpan ng tubig dagat, labis na napahiya, at tinitigan si Chen Lei ng masama. Sa pagkakataong ito, totoong nagalit si Panghong. Sa harap ng napakaraming tao, sinampal siya ni Chen Lei sa dagat, at sobrang nawala ang mukha niya. Kung tutuusin, masasabing muntik ng malaglag ang mukha na ito, at walang awa siyang nakatapak ng daan-daang talampakan. Hindi kinaya ni Panghong ang ganitong uri ng kahihiyan. Umungol si Panghong, kumislap ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang isang maputlang buto sa kanyang mga kamay. Sa sandaling lumabas sa kanyang kamay ang maputlang sibat ng buto, umihip ang hangin at huni ng mga multo, na parang hindi mabilang na mga multo at multo ang lumulutang at sumasayaw sa paligid ng bone spear na ito. Ang maputlang bone spear na ito ay ang pinakailalim na kayamanan ng kahon ni Panghong, na tinatawag na white bone piercing soul spear. Ang masamang espiritu na kanyang nilinang ay isang napakasamang masamang espiritu na tinatawag na masamang espiritong lumalamon. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Panghong ang mapanganib na pagsasanay na ito ng paglilinang ay ganap na dahil siya ay naligaw sa isang malaking libingan noong siya ay bata pa, at nagkataon, siya ay nagsama ng bakas ng masamang bangkay sa kanyang kasalukuyang pangangatawan. Ayon sa pangangatawan ni Panghong, ang pamilya Pang ay espesyal na nagbigay sa kanya ng Ghost Cultivation Set ng Soul Eater Sutra. Kaya lang, sa mga normal na panahon, hindi man lang nagpapakita ng ganitong klaseng ehersisyo si Panghong, dahil sobrang nakakatakot at nakakasakit ng langit at pagkakasundo. Sa pagkakataong ito, walang pakialam si Panghong sa pagkatok sa hangin ng palad ni Chen Lei, at direktang ginamit ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan. Nang gamitin ni Panghong ang 10,000 Ghost Soul Devouring Sutra,
agad itong nakilala ni Chen Lei, at agad na naging nakakatakot ang kanyang mukha. Ang pagsasanay ng 10,000 Ghost Soul Devouring Sutra ay masyadong mapanganib. Dapat itong patuloy na lamunin ang mga buhay na kaluluwa, iyon ay, ang buhay ng mga buhay na tao, upang makapagsanay ng paglilinang. Nakamit ngayon ng Ghost Silk Eater ng Panghong ang maliit na tagumpay. Maaari itong isipin na 10,000 tao ang napatay sa proseso ng pagsasanay sa paglilinang ng Panghong. Noong una, inisip lamang ni Chen Lei na ang kultibasyon na ginawa ni Panghong ay isang uri lamang ng kasamaan. Gayunpaman, nang ipakita ni Panghong ang Ghost Eater practice, alam niyang mas magaling si Panghong kaysa sa kanya. Akala ko magiging abnormal at malupit ito. Ang kultibasyon ng 10,000 Ghost Devouring Soul Devourer ay ganap na nilipol ang sangkatauhan at hindi na matatawag na tao. Masasabi pa nga na ang ganitong uri ng tao ay hindi kasing husay ng hayop, at ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat hayaang mabuhay sa mundo. Sa sandaling ito, ang puso ni Chen Lei ay mamamatay tao. Sa oras na ito, ang mga mata ni Panghong ay ganap na naging kulay abu, walang kahit katiting na emosyon ng tao, at ang kanyang katawan ay naglabas din ng makapal at walang kapantay na hanging yin, tulad ng isang zombie na gumagapang palabas ng impyerno. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sibat ng kaluluwa na tumutusok sa buto, at isang sibat ng kaluluwa na tumutusok sa buto, mga lumilipad na multo, at mga sumisigaw na multo at nakakagambala sa puso at kaluluwa. Pumunta ka sa impyerno. Isang tunog na parang hagong ng halimaw ang lumabas sa bibig ni Panghong. Pagkatapos, lumitaw ang kanyang buong katawan sa harap ni Chen Lei na parang teleport. Ang bone-piercing soul spear ay naging medyo madilim na liwanag at direktang tumagos kay Chen Lei, noo. Ang bone-piercing soul spear na ito, isang kaluluwa na agad na pumapatay ng mga tao, ay masasabing lubhang mapanganib at mahirap ipagtanggol laban. Mahirap para sa mga ordinaryong malalakas na tao na makaligtas sa ganitong uri ng pag-atake. Gayunpaman, iba si Chen Lei. May pahiwatig ng berdeng kinang sa pagitan ng kanyang mga kilay, na nakatago sa ilalim ng kanyang balat. Maging si Panghong na lumalaban kay Chen Lei ay hindi napansin ang abnormalidad sa pagitan ng mga kilay ni Chen Lei. Kabanata 346. Ito ay isang Nine Heavens Bluebell na nagpakinang ng asul na kinang. Si Jiushan Biluaojong, bilang Horcrux na iniwan ng dakilang Emperador Biloo, ay hindi masisira ng kasalukuyang lakas ni Chen Lei. Gayunpaman, kung ang anumang dayuhang bagay ay nagbabanta sa Soul Sea ni Chen Lei, automatikong paprotektahan ni Jiushan Biluaojong ang Master. Noong nakaraan, si Hu Shengkoi, ang pinakamataas na Master ng Xuanchansong Xuanwukik, ay gustong magsagawa ng soul search kay Chen Lei at gamitin ang kapangyarihan ng Divine Consciousness para salakayin ang Soul Sea ni Chen Lei. Siya ay natalo ng 9 na araw na asul na kampana sa wakas, si Hu Shengkoi ay inatake din ni Chen Lei. Ngayon, 9 na araw ay nakakaramdam na naman ng pananakot si Biluaojong. Magkaroon ng kamalayan na ang bone-piercing soul gun na ito ay lubhang mapanganib, at ito ay isang ghost soldier na may maraming pinsala sa kaluluwa. Kahit na si Chen Lei ay may ilang mga diskarte sa pagtatanggol, kahit anong uri ng pamamaraan, mahirap na ganap na ipagtanggol laban sa isang baril, at tiyak na magdudulot ito ng tiyak na pinsala sa kanyang sariling kaluluwa. Ang ganitong uri ng pinsala ay maaaring mabawi hanggat ito ay tumatagal ng ilang oras. Gayunpaman, si Jiushan Biluaojong ay nakaupo sa dagat ng kaluluwa ni Chen Lei, paano niya matitiis ang kaluluwa ni Chen Lei na inaabuso? Iyon ang dahilan kung bakit automatiko itong naglabas ng ningning ng kinang upang labanan ang nakakapanghinayang buto na Soul Power Spear. Sa mahinang tunog, ang bone-piercing Soul Spear ay direktang tumagos sa mga kilay ni Chen Lei, na gumawa ng malinaw na tunog. Tuwang-tuwa si Panghong. Hanggat natusok siya ng bone-piercing Soul Spear sa kanyang kilay, tiyak na mamamatay siya o hindi. Imposibleng mabuhay. Sa paglipas ng mga taon, 10,000 di makatarungang kaluluwa ang namatay sa kanyang mga kamay. Maliban na ang pananabik sa puso ni Panghong ay hindi pa ganap na tumaas, mahina niyang naramdaman ang isang mahaba at malakas na kampana mula sa katawan ni Chen Lei. Tuwang-tuwa si Zhongbo, hinahabol ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng bone gun, dumiretso sa among kanyang isip. Bone Chasing Soul Spear,
Bawat pulgada ay nabasag, at hindi mabilang na mga kaluluwa ang naging itim na hangin, mayroong 10,000 paraan, at ang paghiging ay tumagos sa katawan ni Pang Hong. Isang hindi makataong sigaw ang lumabas sa bibig ni Pang Hong, at pagkatapos ay nakita ko ang katawan ni Pang Hong na nabubulok sa bilis na nakikita ng mata. Sa isang kisap mata, bumagsak ang lahat ng katawan, at isa na lang ang natitira. Itim na frame. Sa mga mata ni Pang Hong, may bakas pa rin ng banal na apoy na lumulukso, na nagpapaiyak sa isang kahabag-habag na multo. Ang hindi mabilang na itim na chi ay naging isang itim na ipoypo, na pinunit ang apoy ng kaluluwa ni Pang Hong. Mula sa apoy ng kaluluwa ni Pang Hong, nagkaroon ng kasuklam-suklam na hiyawan, na direktang tumama sa isipan ng mga tao. Nilinang ni Pang Hong ang 10,000 Ghost Spirit Devouring Sutra, ngunit sa huli, nagkaroon siya ng kapalaran na lamunin ang kaluluwa ng 10,000 ghosts. Ang sigaw ni Pang Hong ay tumagal ng isang buong insenso, at ang apoy ng kaluluwa ay kinain ng multo. At pagkatapos, ang hindi mabilang na itim na chi na binago ng multo ay nawala ng walang bakas, at nakatakas sa reincarnation. Nang makita ang kaawa-awang wakas ni Pang Hong, nakaramdam ng bigat ang lahat. Sino ang mag-aakala na ang isang henyo na tulad ni Pang Hong ay magkakaroon ng kabang-abang na wakas? Lalo na ang kutis ni Pang Kangyo ay mas malungkot. Ito ang kanyang mga tagasunod. Lumaki siyang may magagandang talento. Nagustuhan niya ito kaya talagang namatay siya sa kamay ng hindi kilalang nakasangla tulad ni Chen Lei. Walang napansin si Chen Lei. Bagamat malungkot at nakakatakot ang mukha ni Pang Kangyo, itinaas niya ang kanyang kamay at kinuha ang storage ring na malapit nang mahulog sa mga kamay ni Pang Hong sa dagat. Ito ay isang trophy, syempre hindi ito maaaring itapon. Sino ka, maglakas loob na magsumbong ng pangalan mo? Gumalaw ang figure ni Pang Kangyo, lumitaw sa harap ni Chen Lei at sinabing. Sinulyapan ni Chen Lei si Pang Kangyo, pagkatapos ay nagtanong, gusto mong itanong ang pangalan ko, iulat mo muna ang iyong pangalan, para maging magalang ka. Marahanabam antong hininga si Pang Kangyo at sinabing, itong batang si Pang Kangyo, ang young master ng pamilya Pang, narinig mo na ba ito? Pang Kangyo, Fengming Pang family. Nag-isip sandali si Chen Lei at nagtanong. Tumango si Pang Kangyo at nagsabi, oo, ito ang pamilyang Fengming Pang, kaya may kaunting kaalaman ka. Ang Fengming ay tumutukoy sa Mount Fengming, isang malaking bundok ng Lingshan. Ang Fengming Mountain ay kilala bilang isa sa 10 espiritual na ugat sa kontinente ng Xuanyuan. At ang gayong malaking espiritual na ugat ay ganap na pagmamay-ari ng pamilya Pang at naipasa na sa loob ng 10,000 o daan-daang libong taon. Ang pamilya Pang ay ang Panginoon ng Fengming Mountains, at ang katayuan nito ay hindi mas mahina kaysa sa ilang mga banal na lugar, dinastiya at ermitanyo. Sa mga nagdaang taon, ang pamilyang Fengming Pang ay naging mas prestihiyoso, at maraming makapangyarihang mga master ang lumitaw. Napakalaking pamilya, kahit na ang 7 sekta ng Great Chu Dynasty ay pinagsama-sama, hindi ito kasing husay ng Fengming Pang family. Isa itong napakalaking higanti. Hindi inaasahan ni Chen Lei na ang kabilang partido ay talagang anak ng pamilya Pang. Gayunpaman, ano ito? Sa kanyang nakaraang buhay, personal niyang sinira ang higit sa 100 immortal na pamilya tulad ng pamilya Pang at higit sa 100 kataas-taasang sagradong lugar. Sa buhay na ito, paano siya matatakot sa ganoong pamilya? Nakita ni Pang Kangyo si Chen Lei na hindi nagsasalita, sa pag-aakalang si Chen Lei ay natakot sa apelyidong Pang Fengming, at sinabing, anak, pinatay mo ang aking disipulo sa pamilyang Pang. Nakagawa ka ng isang malaking krimen. Walang makapagliligtas sa iyo, dahil para sa kapakanan ng pagsasabi ng 4 na salitang Fengming Pang family, maaari mong husgahan ang iyong sarili. Panipi. Ang mga salita ni Pang Kangyo ay kinuha para sa ipinagkaloob, na para bang hayaan si Chen Lei na magpasya para sa kanyang sarili. Siya ay gumawa ng isang mahusay na pabor, at si Chen Lei ay kailangang lumuhod upang magpasalamat sa kanya. Marami nang nakita si Chen Lei sa pangalawa kong anak na mayabang, suwail, at ang superior ng pangalawa kong anak tulad ni Pang Kangyo. Kaya naman, nang sabihin ni Pang Kangyo ang mga ganoong salita, hindi naiinis si Chen Lei, ngunit tumingin kay Pang Kangyo ng may tulala. Nang makita ni Pang Kangyo ang pangitain ni Chen Lei,
Agad siyang nagalit at sumigaw, "Bakit, hindi mo ba narinig ng malinaw ang sinabi ni Ben Xiao? Alam mo ba talaga ang malubhang kahihinatnan ng pagkakasala sa pamilya Pang?" Sinulyapan ni Chen Lei si Pang Kongyo at sinabing, "Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip mo. Damn! Dahil nakapatay na ako ng isang alagad ng pamilya Pang, paano ako mag-aalaga kung makakasala ako muli? Maaari kang pumili ng isa upang ipakita sa akin, ikaw ay tanga." Panipi. Dahil sa sinabi ni Chen Lei, namutla ang ekspresyon ni Pang Kongyo. Nang tumingin siya kay Chen Lei, sumabog siya ng masama, walang pag-aalinlangan. "Wow, naglakas loob ka bang magparehistro?" Dahan-daang tanong ni Pang Kongyo. Sinabi ni Chen Lei, "Ano ang ayaw mong gawin? Maririnig mo ng malinaw, maaari kong palitan ang aking pangalan, maupo at palitan ang aking apelyido, iyon ay ang deputy head ng Black Scorpion Gang, Sailong." Sinabi ni Pang Kongyo sa malalim na boses, "Okay, anong dragon na alakdan? Naaalala kita. Ngayon hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi isa sa iyong Black Scorpion Gang, ayoko na ring mabuhay." Sinabi ni Chen Lei, "Natatakot pa rin ang aking Black Scorpion Gang na hindi ka magtatagumpay, anak. Kung may maganda, pupunta ako sa aking Black Scorpion Gang. Kung mayroong isa sa aking Black Scorpion Gang na natatakot sa kamatayan at humihingi ng awa, ito ay ang iyong apo." Panipi. Nakinig si Pang Kongyo sa mga salita ni Chen Lei at nagalit. Napagdesisyonan niya na kahit ano pa ang background ng Black Scorpion Gang ay aalisin din niya ang mga ito. Sa sandaling ito, isang nag-aalalang boses ang nagmula sa karamihan, "Anak, kaunti lang ang dugo mo. Ako ang deputy leader ng Black Scorpion Gang, Sailong. Sino ka, ang lakas ng loob mong magpanggap na Black Scorpion Gang ko? Yung mga taong nanlaloko at nanlilinlang pa sa ilalim ng bandila ng Black Scorpion Gang ko, laban kay Panggungzi." Panipi. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maputlang mukha at pawis na pawis ang humiwalay sa mga tao at lumabas. Ang lalaking ito ay may mabangis na hitsura, ngunit ngayon ay labis siyang natakot. Sa kanyang hubad na mga braso, bawat isa ay may mabangis at maitim na higanteng alakdan. Hindi ito ang deputy head ng Black Dragon Scorpion Gang, ngunit maaari sino. Kabanata 347. Sa sandaling ito, ang Scorpion Dragon, kung saan ang kamahalan ng isang grupo ng mga master, ay tumingin kay Pang Kongyo at Chen Lei ng may takot. Ang pamilyang Feng Mingpang, napakalaking kapangyarihan, ang Scorpion Dragon ay napakalinaw. Gustong sirain ng pamilyang Pang ang Black Scorpion Gang, natatakot akong magawa ito ng may swerte. At ang taong ito na nagsabing siya ang deputy head ng Black Scorpion Gang, si Sailong, ay kinuha ang reputasyon ng Black Scorpion Gang at sinaktan si Pang Kongyo. Kung hindi siya susugod para linawin, natatakot akong gawin ni Pang Kongyo, hindi man lang nagdiv sa investigasyon, kaya diretsyong papatayin niya ang The Scorpion Gang. Kaya, kinailangan ni Sailong na tumalon upang linawin ang bagay sa unang pagkakataon, upang hindi hayaan ang Black Scorpion Gang na maghatid ng isang sakuna. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Sailong ay puno ng layuning pumatay, walang kapares, at hindi na siya makapaghintay na laslasan si Chen Lei ng 1,000 espada. Nakita ng karamihan sa paligid na nanunood ng labanan si Sailong na tumalon para linawin, lahat sila ay nagulat, nakatingin kay Chen Lei, ang kanilang mga ekspresyon ay napakatalino. Ngayon kahit si Pang Kongyo ay alam na niya na siya ay nalinlang ni Chen Lei. Tinapik-tapik ni Chen Lei ang kanyang dibdib upang matiyak na hindi niya babaguhin ang kanyang pangalan o apelyido kung uupo siya, ngunit ang pangalang sinabi niyang casual ay maaaring hindi matalo kay Chen Lei. Sa katunayan, ang Scorpion Dragon na ito ay may matinding puot kay Chen Lei, at gusto niyang gamitin ang kamay ni Pang Kongyo para sirain ang Black Scorpion Gang. Bagamat madali para kay Pang Kongyo ang pagpatay sa Black Scorpion Gang, hinding-hindi niya matitiis ang sarili na ginagamit ng iba. Tumingin si Pang Kongyo sa titig ni Chen Lei, kasing matalim. Sinulyapan ni Chen Lei ang Scorpion Dragon na tumalon, na nakakaramdam ng sobrang panlulumo. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito nang hindi sinasadya na nagamit niya ang pangalan ng iba, at ang naghihirap na master ay nasa lugar pa rin. Gayunpaman, si Chen Lei ay walang kahit katiting na kahihiyan na ekspresyon, at walang pakialam na sinabi, "Nandito rin pala ang pinuno ng Scorpion Dragon Gang? Pasensya na,
pasensya na, gusto kitang sumikat, sinong nag-aakalang magre-react ka ng ganito kat hindi. Panipi. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, ang puso ng Scorpion Dragon ay tinapakan tulad ng 10,000 mga banal na hayop. Si Nima ba ay sikat, walang paraan upang mahanap ang kamatayan. Ang nakakasakit sa pamilya Pang, kahit na magkaroon siya ng 100 buhay, kailangan niyang paglaruan hanggang mamatay. Sa pag-iisip nito, galit na sumigaw si Saelong at sinabing, "Anak, sino ka? Iulat mo ang iyong pangalan. At gusto mong gamitin ang mga kamay ng pamilya Pang para labanan ang aking Black Scorpion Gang. Nagkamali ka sa iyong mga kalkulasyon, mga mata na parang mga sulo. Maaari akong lokohin mo, panipi." Tanong ng Scorpion Dragon kay Chen Lei, habang sinasampal ng pambabula si Pang Kongyo, umaasang hindi magiging kalaban ni Pang Kongyo ang Black Scorpion Gang. Kung hindi, ang Black Scorpion Gang ay talagang magdaranas ng kapahamakan. Walang pakialam na sinabi ni Chen Lei, dahil gusto mo talagang malaman, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo, ang pangalan ko ay Chen Feng. Chen Feng, mabilis na bumaling ang isip ng dragon na alakdan, na nagpapatunay na hindi niya kilala ang gayong tao. Ang ibang mga tao sa paligid, kabilang si Pang Kongyo, ay hindi alam kung totoo o hindi ang mga sinabi ni Chen Lei sa oras na ito. Okay. Kahit ikaw si Chen Feng, dahil gusto mo akong sisihin sa Black Scorpion Gang, hindi ako pwedeng umupo na lang at manood. Kung gusto mo siyang mahuli, o hayaan mo akong gawin ito, maaari kang pumili ng iyong sariling landas. Kinuha ni Zaelong ang inisyatibo na kunin ang trabaho ni Chen Lei, at gustong kumuha ng kredito sa harap ni Pang Kongyo. Alam ng Scorpion Dragon na sa ganitong paraan lang maaalis ni Pang Kongyo ang kanyang puot sa Black Scorpion Gang. Kung hindi, kahit na hindi nasakta ng Black Scorpion Gang si Pang Kongyo, ang mga salita ni Chen Lei ay tiyak na magkakaroon ng masamang impresyon si Pang Kongyo sa Black Scorpion Gang. Ang ganitong uri ng masamang impresyon ay napaka-fatal para sa Black Scorpion Gang. Nakita ni Pang Kongyo na si Scorpion Dragon ang nagkusa para sagutan ang bagay na ito, ngunit hindi siya nagpumilit. Pagkatapos ng lahat, siya ay marangal, at si Chen Lei ay isang hindi kilalang tao, at hindi katumbas ng halaga ang kanyang sariling mga aksyon. May gagawa para sa kanya, iyon ang pinakamahusay. Ang paglilinang ng Scorpion Dragon ay isa ng malakas na tao sa ika-4 na antas ng Wushu King ng Transformation Realm. At ang Scorpion Dragon ay unti-unting namumukod tangi mula sa mga ordinaryong gang sa Black Scorpion Gang, at maging deputy gang leader ng makapangyarihang Black Scorpion Gang. Lahat sila ay tunay na espada at totoong baril, at isa-isa silang pinatay. Bagamat ang Scorpion Dragon ay isang powerhouse sa antas ng Wuwang sa ika-4 na antas ng Transformation Realm, ang aktwal na lakas ng pakikipaglaban nito ay maihahambing sa isang powerhouse sa ika-5 antas ng Transformation Realm. Sinulyapan ni Chen Lei si Zaelong at sinabing, "Zaelong, kung gusto mong magalit, tutuperin kita, ngunit tiyak na pagsisisihan mo ito." Sinabi ni Zaelong, "Oo, gusto kong makita, paano mo ako pinagsisisihan, mamatay." Pagkatapos magsalita, tumalon si Zaelong patungo kay Chen Lei, at naiinip siya kay Chen Lei. Nakita ni Chen Lei ang dragon na alakdan na sumusugod, at hindi siya natakot, na may isang maling palad at gintong liwanag sa magkabilang palad, na nakaharap sa dragon na alakdan. Naramdaman lamang ng Scorpion Dragon ang isang malaking puwersa na nagmumula sa kanya, at ang puwersang ito ay nagpabigat sa kanya, at siya ay nagulat. Ang lakas na ipinakita ni Chen Lei sa oras na ito ay isang antas lamang sa masamang kaharian. Gayunpaman, kung ito man ay Scorpion Dragon, Pang Kongyo, o iba pang mga henyong disipulo na nanunood ng labanan, walang naniniwala na si Chen Lei ay talagang may lakas lamang ng unang antas ng Gang Demon Realm. Tiyak na itinago ni Chen Lei ang kanyang lakas sa ilang paraan. Kung hindi, paano magagawang talunin ni Chen Lei ang tuktok ng ika-9 na antas ng kaharian ng masamang espiritu, at si Pang Hong na may kultibasyon ng Ghost Eater? Imposible iyon. Nang mag-away at magkausap sina Yi at Chen Lei, kinumpirma ni Zaelong ang kanyang paghatol. Sa sandaling ito, biglang nag-isip ang Scorpion Dragon at nagtanong sa hangin, "Anak, kapatid kong Scorpion, pinatay mo ba siya?"
Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong pag-iisip si Zailong ay dahil bigla niyang naalala na nang ipakilala siya ng gang sa kanyang kamay sa pagkamatay ni Zaiho, sinabi nila na ang taong pumatay kay Zaiho ay may kakaibang pamamaraan at kailan ito nangyari, mapanira, malabong gininto ang liwanag, bukod pa rito, ang cultivation ng tao ay nasa paligid ng unang palapag ng Gang Evil Realm. Ang mapanirang pamamaraan ay may gininto ang liwanag na alon. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay bihira, at ang paglilinang ni Chenlei ay talagang nasa unang antas ng masamang kaharian. Walang gaanong mga tao na nakakatugon sa dalawang kinakailangan na ito, at sila ay aktibong nagwiwisik ng maruming tubig sa ulo ng Scorpion Dragon. Masasabing maliban sa pumatay sa kanyang kapatid, hindi maiisip ng Scorpion Dragon ang sinumang handang gawin ito. Tumawa si Chenlei at sinabing, "Oo, ako ang pumatay sa tigre ng Scorpion, kaya paano kung aminin ko ito?" Ang mga mata ng dragon na Scorpion ay agad na naging pula ng dugo, ang kanyang hininga ay tumaas ng husto, at siya ay malamig na sumigaw, "Oo naman, ikaw iyon. Ngayon gusto kong sirain ang bangkay mo para ipaghiganti ang kapatid ko." Sinabi ni Chenlei, "Halika, bitawan mo ako, gusto kong makita kung paano mo maipaghihiganti ang iyong kapatid." Ang aura ng katawan ng Scorpion Dragon ay mabangis, at sa likod nito, ito ay naging isang malaking itim na anino ng alakdan, na may itim na shell sa likod, matalim na karayom sa buntot, at malamig na mga mata, nakatitig kay Chenlei. Ang pamamaraan na ginagawa ng paglilinang ng Scorpion Dragon ay tinatawag na Poisonous Scorpion Shadow Dew. Ito ay isang napakalakas na hanay ng mga pagsasanay, na minana ng Scorpion Dragon mula sa mga cultivation caves na nakakalat sa kailaliman ng dagat. Sa dagat na ito, mayroong hindi mabilang na mga isla na nakakalat sa buong mundo. Gaano karaming mga nakakalat na paglilinang ang naninirahan sa dagat na ito, kahit na ang banal na lupain sa ibang bansa ay walang mga detalyadong istatistika. Ang Poisonous Scorpion Shadow Dew ay isang tradisyon na iniwan ng makamandag na alakdan, na nakuha ng Scorpion Dragon. Sa paglipas ng mga taon, maaari itong ituring na isang maliit na tagumpay sa pagsasanay sa paglilinang. Sa oras na ito, si Zailong, upang ipaghiganti ang kanyang kapatid, ay maaaring sabihin na wala siyang reserbasyon, at direktang ipinakita ang kanyang trump card at gustong hulihin si Chenlei sa isang iglap. Kabanata 348. Ang mga mata ng dragon na alakdan ay pula ng dugo, at tila may apoy na nagniningas na dugo. Ang binata sa kanyang harapan ay ang kalaban na pumatay sa kanyang kapatid. Siya at ang kanyang kapatid ay umaasa sa isa't isa. Sinira niya ang kanyang kapatid sa lahat ng paraan, kahit na hindi niya ginawa, hindi siya kailanman tatanggap ng mabigat na parusa. Gayunpaman, ang kanyang pinakamamahal na kapatid ay namatay sa kamay ng taong ito sa kanyang harapan. Paanong hindi magagalit si Scorpio? Ang alakdan na dragon ay umungal, at ang malaking anino ng alakdan sa kanyang likuran ay tumilapon palayo na parang ulap at tumalsik patungo kay Chenlei. Sa isang iglap, ang hiningang ibinubuga ng napakalaking anino ng alakdan ay naging itim sa buong dagat, at ang hindi mabilang na mga nilalang sa dagat ay direktang bumaling sa kanilang mga tiyan at lumutang sa ibabaw ng dagat. Ang makamandag na anino ng alakdan, ang nakal-alasong gas na multo na nakapaloob dito, ay lubhang nakakalason, at ito ay mamamatay kaagad pagkatapos na marinig ito. Kasabay nito, ang isang madilim na liwanag, madilim at hindi nakikita, lubhang mabangis, ay tumagos sa kawalan, tahimik, at tumagos sa likod ng ulo ni Chenlei. Ang madilim na liwanag na ito, tulad ng isang matulis na buntot ng Scorpion, ay naglabas ng isang walang katulad na nakamamatay na aura malapit sa likod ng ulo ni Chenlei. Sa harap, ang malalaking sipit ng Scorpion ay sumakal din upang maputol si Chenlei sa 2 piraso. Pagkatapos ng pagbaril ni Zailong, wala siyang iniwang puwang para mamatay si Chenlei. Mabilis na kumilos si Chenlei upang maiwasan ang nakamamatay na suntok. Siya ay may matalas na kamalayan, at napansin niya ang sukdulang galaw ng Scorpion Dragon sa lalong madaling panahon, kaya madali niya itong naiwasan. Sumunod, biglang may gintong arrow si Chenlei sa kanyang kamay, na siyang Flying Eagle Killing Arrow na ginawa niya mismo. Sa oras na ito, sa lumilipad na agila na pumapatay sa arrow ng hari, mayroong isang piraso ng Dragon Chi Metaspore na nakalagay.
Noong si Chen Lei ay nasa Qingyang sect, siya ay nagdisenyo at nagpino ng maraming makapangyarihang kayamanan para sa mga disipulo ng Qingyang sect upang harapin ang wuwang ng Demon sect, at pinangalanan niya itong Flying Eagle Killing Arrow. Pino ni Chen Lei ang kabuoang 101 uri ng crossbow na ito, at ang natitirang 100 ay ipinasa sa mga disipulo ng Qingyang sect. Tanging ang mga pino sa simula ang naiwan ni Chen Lei. Dahil pinapatay ng unang lumilipad na agila na ito ang pana ng hari, isa itong 5th Order Supreme Treasure. Maaaring gawing isang 5th level Supreme Treasure. Swerte lang lahat. Pinatay ng sumunod na daan-daang lumilipad na agila ang mga palaso ng hari, na wala ni isa sa mga ito ang makaabot sa ganoong taas. Ito ang pinakamahusay na lumilipad na agila para sa pagpatay sa mga Arrow King. Ang kapangyarihan nito ay napakalaki, at ito rin ay malaking tulong kay Chen Lei, kaya iniwan niya ang lumilipad na agila na ito para sa pagpatay sa mga Arrow King at ginamit ito mismo. Sa oras na ito, nakaharap sa Scorpion Dragon, bagamat kayang patayin ni Chen Lei ang Scorpion Dragon gamit ang sarili niyang lakas, tiyak na uubusin niya ang malaking halaga ng sigla. Ngayon ang sitwasyon ay nasa kaguluhan. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang lakas upang harapin ang iba't ibang sitwasyon. Imposibleng gugulin ang lahat sa Zailong. Sa makatuwid, direkta niyang inilabas ang lumilipad na agila upang patayin ang Arrow King upang harapin ang Zailong. Ang lumilipad na agila na pumapatay sa King Arrow ay walang ibang function at hinahabol lamang ang pinakanakamamatay. At ngayon, ang King Killing Crossbow sa kamay ni Chen Lei ay nilagyan ng pambihirang Dragon Energy Meta Crystals. Ang Meta Dragon Chi Spore na ito ay nakuha ni Chen Lei mula sa Secret Realm ng Kishan. Hinukay niya ang buong Meta Crystal Vein ng Dragon Chi. Nakuha niya ang hindi mabilang na Super Dragon Chi Meta Spore, na hindi lamang magagamit para sa paglilinang, maaari rin itong gamitin upang sirain ang iba't ibang mga kayamanan. Ang kayamanan na nagpapagalaw sa enerhiyang Metaspore ng Dragon ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Metaspore, at 12-12 beses na mas malakas. Bukod dito, ito pa rin ang pinakamahusay na kalidad ng Metaspore, at ang kapangyarihan nito ay mas nakakatakot. Inilabas ni Chen Lei ang lumilipad na agila upang patayin ang pana ng hari, tinutukan ang dragon ng Scorpion, at direktang hinayla ang gatilyo. Biglang, mula sa Flying Eagle Killing Arrow, lumipad palabas ang isang malagintong agila. Ang mga crossbow arrow na ito ay ganap na binubuo ng enerhiya, at ang mga gintong pattern sa mga ito ay lubhang mahiwaga. Ang mas nakakagulat ay ang ginintoang crossbow arrow na gawa sa purong enerhiya ay naglabas ng mayamang kapangyarihan ng dragon dito. Ang golden crossbow arrow na ito, parang Dragon Eagle, ay lumipad patungo sa Scorpion Dragon. Ang dragon na Scorpion ay pinigilan ng mayamang kapangyarihan ng dragon na ito, at ang kanyang isip ay biglang nawala ng malay sa ilang sandali. At kung paanong ang pagkawala ng malay na ito ay direktang naging sanhi ng pagkawala ng buhay ng dragon ng Scorpion, isang pana ng gintong enerhiya na crossbow, halos sa isang kisap mata, tumawid sa layo na daan-daang metro, lumapit sa dragon ng Scorpion, at direktang binaril ang lalamunan nito. Sa oras na ito, dahil ang dragon na Scorpion ay natakot sa dragon at tulale pa rin, hindi ito makaiwas. Ang Golden Energy Arrow ay tumagos sa lalamunan ng Scorpion Dragon sa isang iglap. Ang mga Golden Energy Arrow ay napakalakas. Ang suntok na ito ay direktang bumaril sa leeg ng Scorpion Dragon. Lahat ng tao sa paligid na nanunood ng labanan ay nakakita ng isang gintong liwanag na kumikislap. Direktang bumagsak ang ulo ng dragon na Scorpion at nahulog ang katawan nito sa dagat. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay at direktang kinuna ng litrato ang storage ring sa kamay ni Zailong, nakatayo sa hangin, nakatingin sa paligid. Sa mga oras na ito, napakatahimik ng paligid, tanging ang ingay lang ng mga alon. Ang mga mahuhusay na disipulong ito sa paligid, pati na rin ang mga matatanda at malalakas na lalaki sa lahat ng lahi, lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang Scorpion Dragon, isang malakas na tao sa ika-4 na antas ng Wuxing Realm King, ay namatay ng napakadali. Alam mo, yan ang Martial King. Ang suntok ni Chen Lei, pinugutan ng ulo ang isang Martial King ng ika-4 na antas ng Transformation Realm, ang pagkabigla na dulot ay tunay na nakakabigla. Nang makita si Zailong na gumawa ng isang shot, ang lahat ay nanghuhula sa una, ngunit ang pagtatapos ay lampas sa inaasahan ng lahat.
Anong kayamanan iyon? Paano ito magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Sa loob ng mahabang panahon, ang isang king-level na martial artist ay bumulong sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang boses ay hindi maliit, na gumising sa lahat. Sa sandaling ito, nag-iinit ang mga mata ng lahat. Sa mga mata ng mga taong ito, nagawang patayin ni Chen Lei ang Dragon Scorpion hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa makapangyarihang mandirigma sa kanyang kamay. Isang treasure soldier na kayang pumatay ng Martial King level powerhouse sa ika-4 na level ng Transformation Realm sa isang suntok, kahit ilang Wu-King sa ika-7 at ika-8 level ng Transformation Realm ay medyo nasa sabik. Kung ang gayong mahalagang mandirigma ay nasa kanyang sariling mga kamay, ang pagtaas ng kanyang lakas ay nalalapit. Ilang sandali, nagbago ang tingin ng lahat kay Chen Lei, na parabang nakatingin sila sa isang piraso ng karne ni Tang Seng, puno ng kasakiman. Napansin din ni Chen Lei ang mga pagbabago sa kapaligiran. Hindi niya akalain na matako pala ang mga taong ito na may isip pa nilang kunin ang kayamanan sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, kung maglakas loob siyang kumuha ng gayong kayamanan, natural na magkakaroon siya ng paraan upang maimbak ang kayamanan. Bagamat ang mga makapangyarihang tao sa paligid ay sakam sa treasure soldier na nasa kamay ni Chen Lei, hindi sila agad kumilos. Pagkatapos ng lahat, naroon pa rin ang young master ng pamilya Pang, na ang mga hinaing kay Chen Lei ay hindi pa neresolba. Maaari nilang huwag pansinin si Chen Lei, ngunit ang young master ng pamilya Pang ay hindi nang ahas na sakta ng sinuman. Sabagay, higanti talaga ang pamilya Pang. Kahit na ang makapangyarihang angka ng dagat ay narinig ang tungkol sa pamilyang Pang. Walang gustong masakta ng pamilya Pang para sa isang mahalagang sundalo. Napakalamig din ng mukha ni Pang Kongyo sa mga oras na ito, at hindi masaya ang kanyang puso. Akala niya ay mahuhuli ng dragon na scorpion si Chen Lei at itaboy siya sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ang dragon na scorpion na ito ay talagang basura, at maging ang mga panlilinlang ni Chen Lei ay hindi makuha. Kabanata 349. Bagamat pinatay ni Chen Lei ang scorpion dragon sa isang galaw, karamihan sa mga tao ay nagulat, ngunit si Pang Kongyo ay hindi kabilang sa karamihan sa kanila. Si Pang Kongyo ay mula sa pamilyang Feng Ming Pang, anong kayamanan ang hindi mo pa nakita? Nagawa ni Chen Lei na patayin ang Scorpion Dragon sa isang suntok, umaasa lamang sa makapangyarihang mga kayamanan. At ang katulad na kayamanan na ito, nakita lang ito ni Pang Kongyo, at mayroon siyang 7 o 8 kayamanan na mas malakas kaysa sa ganitong uri ng kayamanan, at bawat isa ay nasa instantaneous Scorpion Dragon level, malakas. Sa makatuwid, walang pakialam si Pang Kongyo sa pagpatay ni Chen Lei kay Zailong. Gaano man kalakas si Chen Lei, gaano kalakas ang mga kayamanan na mayroon siya, kung masaktan niya ang pamilya Pang, isa lang ang dead end. Sa oras na ito, isa pang teenager na nakatayo sa tabi ni Pang Kongyo ang bumulong kay Pang Kongyo, "Anak, bakit hindi mo ako hayaang mahuli ang taong ito at sabihin sa iyo kung ano ang gagawin?" Tumango si Pang Kongyo at sinabing, "Okay, ikaw na ang baalang ibaba ang taong ito, tandaan mo, gusto kong mabuhay." "Oo, anak," sinabi ng binata sa tabi ni Pang Kongyo sa isang magalang na boses, na parang hinuhuli si Chen Lei, hindi ito maaaring maging mas madali. Sa katunayan, hindi nag-alala si Pang Kongyo na mabaigo ang katabi niyang binata. Ang binata sa tabi niya ay si Feng Mingwei na ipinanganak sa pamilya Pang. Si Feng Mingwei ang pinakapiling puwersa sa pamilya Pang, at ang mga bantay na lumabas dito ay pawang mga henyo sa mga henyo, mga aberasyon sa mga aberasyon. Susunod, lahat ng Feng Ming guards ay makakatanggap ng pinakabrutal na pagsasanay at sasabak sa aktwal na madugong labanan. Ang isang kwalipikadong Feng Ming guard ay dapat pumatay ng 10 dayuhang karera ng parehong ranggo sa larangan ng digmaan ng lahi ng mga dayuhan upang maging kwalipikado. Maging Feng Mingwei. Ang binata sa tabi niya ang pinakamagaling sa panahong ito ni Feng Mingwei. Bagamat hindi siya matanda, hindi maarok ang kanyang lakas, at ilang beses siyang mas malakas kaysa kay Pang Hong. Kahit si Pang Kongyo mismo ay hindi magagarantiya na siya ang kalaban ni Feng Mingwei. Gayunpaman, talagang nagtiwala si Pang Kongyo sa Feng Mingwei na ito na pinangalanang Pang Yi. Dahil, lahat ng Feng Mingwei ay pinigil ng pamilya Pang. Maaari lamang silang maging tapat sa pamilya Pang sa buhay na ito. Kung mayroong kahit katiting na suwail na puso,
tiyak na katapusan na ng kaluluwa. Ngayong natapakan ni Chen Lei ang mukha ng pamilya Pang, natural na obligado itong Feng Mingwei na turuan si Chen Lei kung paano kumilos. Humakbang si Pang Yi sa ere at hinarap si Chen Lei. Nakaramdam ng matinding pressure si Chen Lei mula kay Pang Yi. Ang tunay na lakas ng pakikipaglaban ng binatang ito ay talagang nalampasan ang Scorpion Dragon, na naging dahilan upang si Chen Lei ay medyo hindi makapaniwala. Sa sandaling lumitaw si Pang Yi, hindi niya sinasadyang magsalita, tumahimik siya na parang yelo, at matapang na inatake si Chen Lei. Sa isang malakas na ingay, si Pang Yi ay tumangay kay Chen Lei ng isang sipa, na may napakalakas, tulad ng isang malaking palakol sa labanan, walang katapusang itim na liwanag na namamalagi, tulad ng isang demonyong Diyos, malupit. Si Chen Lei ay teeth for tat. Sa kanyang mga kaibigan, hindi siya natatakot sa sinuman. Malakas si Pang Yi, pero paano siya mahina? Bumangon si Chen Lei sa kanyang mga paa at nabangga ang mahahabang binti na parang tumpok ng bakal na tinangay ni Pang Yi. Malas. Ang dalawang binti ng ginto at itim ay nagbanggaan, ngunit ito ay gumawa ng isang metal na nanginginig na tunog. Ang kamahalan ay kumalat palabas, at ang mga alon ay lumitaw sa dagat, na patuloy na kumalat palabas, at ang mga alon ay walang laman, ang momentum ay napakalaki. Ang dalawang tao ay nag-away na parang kidlat, nagiging hindi mabilang na mga multo, at parang kulog ang tumunog sa kawalan, umuusbong, walang katapusan. Sa isang kisap mata, naglabanan ng 12-12 ang suntok sina Chen Lei at Pang Yi. Pagkatapos, nagkaroon ng isang tunog na nanginginig, at ang dalawa ay dumaan at tumayo sa tapat ng bawat isa. Sa oras na ito, ang mukha ni Pang Yi ay mapotla, at ang kanyang hininga ay hindi matatag. At hingal na hingal din si Chen Lei, may kaunting mantsa ng pawis sa mukha. Hindi inaasahan ni Chen Lei na magiging ganito kahirap itong Pang Yi. Ngayong nagamit na niya ang 70% ng kanyang lakas, pinigilan na lang niya si Pang Yi. Ang pamilyang Feng Mingpang ay talagang karapat-dapat na maging isang immortal na pamilya, na may malakas na background, na makikita lamang sa lakas ng isang bantay. At nagulat si Pang Yi gaya ni Chen Lei. Noong una, naisip niya na gumamit si Chen Lei ng kayamanan para patayin ang Scorpion Dragon, hindi dapat mas malakas ang sarili niyang lakas, ngunit sa laban na ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na isang malaking pagkakamali, ang lakas ni Chen Lei ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. Young Master, napakalakas ng taong ito at malaking banta sa akin. Natatakot ako na hindi ko mapigilan. Mag-ingat ka at hayaang maghanda si Elder Hu. Si Pang Yi ay hindi matapang na tao. Siya ay dumaan sa hindi mabilang na madugong karanasan at naramdaman ang mapanganib na hininga mula kay Chen Lei na parang isang mabangis na hayop. Ang mapanganib na hininga na ito ay naging napaka-alerto ni Pang Yi, dahil alam niyang kung siya ay pabaya, ito ay magdudulot ng nakamamatay na panganib. Kahit na mapagpanggap si Pang Kongyo, hindi siya tanga. Dahil kahit si Pang Yi ay walang kumpiyansa na supilan si Chen Lei, kahit na siya mismo ang kumuha ng shot, hindi siya magiging mas mahusay. Hindi ko talaga alam kung saan nagmula ang isang malakas na binata. Gayunpaman, dahil sa pananakit sa pamilya Pang, gaano man kagaling, iisa lang ang dead end. Bukod kay Pang Kongyo, hindi lang si Pang Yi ang binantayan ni Feng Mingwei, ngunit sa dilim ay naroon din ang mga tagapag-alaga ni King Wu at maging ng mga kapangyarihan ng Wuzhen. Dapat mong malaman na si Pang Kongyo ay may marangal na katayuan at isang inapo ng pamilyang Pang, marahil maging ang nangungunang pinuno ng pamilyang Pang sa hinaharap. Paano madaling ipagsapalaran ang gayong pagkakakilanlan? Magkakaroon ng confidential na proteksyon ng eksperto. Ang Huna Elder na binanggit ni Pang Yi ay isang Nahai Realm martial arts class powerhouse. Sa pagkakataong ito, wala masyadong martial arts class powerhouses mula sa pamilya Pang. Sila ay sapat na upang hadlangan ang isang partido at harapin si Chen Lei. Ito ay isang sledgehammer. Siyempre, ipinaalala na ngayon ni Pang Yi na para lamang bigyang pansin ni Pang Kongyo ang kanyang kaligtasan. Ayaw niyang magmadali, kaya hiniling niya kay Elder Hu na harapin si Chen Lei. Siyempre, ang pinakamakapangyarihang batong hiling ay sinusulit ito, at pagkatapos ay dinudurog ito. Young Master, susubukan ko ulit. Kung matatalo ka pa rin sa pagkakataong ito, hayaan si Elder Hu na gawin ito ng direkta at patayin siya, masyadong mapanganib ang taong ito.
Kahit bata pa at mature si Pang Yi, bata pa rin siya. Kahit na sinabi sa kanya ng katwiran na si Chen Lei ay lubhang mapanganib, mayroon pa rin siyang pagnanais na manalo. Siya ang palaging unang tao sa Feng Mingwei Junior Team. Wala pa siyang nakilalang kalaban. Paano niya naisip na dito, makakatagpo siya ng isang malakas na tao sa parehong henerasyon na sumupil sa kanya? Kung hindi niya masabi ang totoong tagumpay o pagkatalo, hayaan siyang si Chen Lei ay mapuksa ng malakas sa angkan, at ayaw niyang gawin iyon. Ito rin ay maituturing na kay-abangan o malakas na kalooban ni Pang Yi. Alam din ni Pang Kongyo ang ibig sabihin ni Pang Yi, at mahigpit niyang sinuportahan si Pang Yi sa paggawa nito, dahil ang mga disipulo ng henerasyong ito ay magiging kanang kamay niya. Sa halip na paliitin ang iyong mga braso at buntot kapag kaharap ang isang kaaway. Bitiwan mo at lumaban, ngunit mag-ingat, bigyang pansin ang kaligtasan, at huwag mawala ng buhay. Ikanaway ni Pang Kongyo ang kanyang kamay at pumayag sa hiling ni Pang Yi na subukang muli, hinahayaan si Pang Yi na magsaya. Kabanata 350. Nag-usap sina Pang Yi at Pang Kongyo tungkol sa sound transmission. Hindi alam ni Chen Lei kung ano yun, ngunit hindi nawala ang pagbabantay ni Chen Lei. Para sa young master ng isang malaking pamilya tulad ni Pang Kongyo, hindi alam ni Chen Lei kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan sa lihim na proteksyon. Gayunpaman, kumpiyansa din si Chen Lei sa paglabas, kaya mananatili siya rito, kung hindi, paano siya magiging mayabang at hindi bibigyan ng kahit katiting na mukha si Pang Kongyo. Sa oras na ito, muling umatake si Pang Yi, at nagpasya din si Chen Lei na lumaban ng mabilis. Sa pagkakataong ito ay nagdala si Pang Yi ng dagdag na punyal na may itim na ilaw sa kanyang kamay. Ang punyal na ito ay may mabangis na hugis at maaaring nakamamatay. Sa mga kamay ni Pang Yi, siya ay isang mabangis na mandirigma, mabangis sa ugali. Isang makinang na itim na liwanag, lubhang matalas, ang tumagos sa dibdib ni Chen Lei. Ang tunog ng isang matalim na espada ay tumunog sa kalangitan, at ang mabangis na espada ay tila hahatiin ang kaluluwa ni Chen Lei sa itim na liwanag, at umabot ito sa dibdib ni Chen Lei sa isang kisap mata. Ang espadang ito ay napakaganda at masyadong matalas. Kahit na gumawa ng puwang ang robe ni Chen Lei, ang sword shi ay tumama sa kanyang puso. Hindi naman sa ayaw magtago ni Chen Lei, pero masyadong mabilis ang takbo ng espadang ito, kahit na hindi niya ito mahabol sa isang iglap. Ang espadang ito ay isang lihim na pamamaraan na ginagawa ni Pang Yi. Ang kanyang essence energy ay nakapaloob lahat sa espadang ito, at kailangan niyang tapusin ang trabaho. Kaya lang kahit na makapangyarihan ang espadang ito, hindi pa rin ito matutulungan si Chen Lei. Dahil ang espadang ito ay pumutol lamang sa damit ni Chen Lei at tumagos sa balat ng dibdib ni Chen Lei, ngunit ito ay parang isang piraso ng walang kamatayang ginto, at hindi na siya makagawa ng anumang karagdagang pagunlad. Natigilan si Pang Yi. Hindi pa niya naranasan ang ganitong sitwasyon. Ang Evil Blood Sword niya ay walang kap-aras at walang talo, paanong hindi man lang tumagos sa balat ng kalaban. Sa oras na ito, hindi itinuloy ni Chen Lei ang kanyang tunay na lakas. Sa nagniningning na gininto ang liwanag, sinampal niya ng palad si Pang Yi. Ang kasalukuyang lakas ni Chen Lei ay ang lakas lamang ng pisikal na katawan, at nandoon ang lakas ng 5 dragon na Emperador Sutre ng Xinglei Di Jing Cultivation, ang 9 Heavens Beluo Ju at ang 9 Heavens Golden Body Ju, ang 9 Heavens Golden Body Ju, malakas ang lakas, paano may kukumpara ni Pang Yi? Ang dahilan kung bakit wala siyang direktang ginagawa noon, gusto lang itago ang kanyang lakas. Gayunpaman, talagang maganda ang lakas ni Pang Yi kung patuloy na itatago ni Chen Lei ang kanyang lakas, hindi magiging madali ang pagtalo kay Pang Yi. Hindi naman, para makagawa ng mabilis na laban, kailangang gamitin ni Chen Lei ang kanyang tunay na lakas. Nang ipakita ni Chen Lei ang kanyang tunay na lakas, nakaranas agad ng trahedya si Pang Yi. Sa isang palad lang, binaril at itinapon si Pang Yi, binudburan ng dugo hanggang sa dagat, at daan-daang metro ang lalim. Isang mapanganib na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Pang Kongyo. Sa oras na iyon, talagang naramdaman niya ang kapangyarihan ng lakas ni Chen Lei. Ang ganoong uri ng kapangyarihan ay ginawa siyang walang pagtutol. Marahil, ito ang tunay na lakas ni Chen Lei. Sa oras na ito, itinuring ni Pang Kongyo si Chen Lei bilang isang tunay na banta.
Kung dati, gusto pang asarin ni Pang Kangyo si Chen Lei, pero ngayon, wala na siya sa mood. Matanda ho, mangyaring kumilos at patayin ang batang ito. Sa dilim, direktang ipinadala ni Pang Kangyo ang kanyang boses, mangyaring protektahan ang powerhouse ng kanyang pamilya upang kumilos at parusahan si Chen Lei. Ito talaga ang lakas na ipinakita ni Chen Lei ngayon, na nagparamdam kay Pang Kangyo. Kung hindi aalisin ang taong ito, isa itong malaking kapahamakan. Si Elder Hu, na lihim na nagpoprotekta kay Pang Kangyo, ay talagang nakamasid sa pag-unlad ng mga bagay. Laking gulat din ni Elder Hu sa lakas ni Chen Lei. Dahil sa kanyang pangunawa, ang lakas ni Chen Lei ay isang antas lamang ang layo sa masamang kaharian. Ngunit nang binaril ni Chen Lei si Pang Yi ngayon, malinaw na naramdaman ni Elder Hu na sa oras na iyon ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay maihahambing kay Wu Wang na nasa itaas ng ikalimang antas ng Transformation Realm, at mas mahusay pa kaysa doon. Sa madaling salita, palaging itinatago ni Chen Lei ang kanyang lakas noon, at ang pamamaraang ito ng pagtatago ng kanyang lakas ay itinago kahit ng Martial Master ng Nahai Realm. Paanong hindi ito nagulat kay Elder Hu? Sa katunayan, walang gaanong malalakas na tao na kapareho ng mga iniisip ni Elder Hu. Sa lugar na ito ng dagat, maraming mahuhusay na teenager ang nakasaksi sa hidwaan ni Chen Lei at ng pamilya Pang. Sa mga mahuhusay na teenager na ito, mahigit 100 ang may kaparehong katayuan kay Pang Kangyo. Sa likod ng mga teenager na ito, mayroon ding mga Wazon-level powerhouses na palihim na nagpoprotekta sa kanila. Gayunpaman, ang mga powerhouse na ito sa antas ng Wazon ay hindi rin nakadetect noon ng nakatagong lakas ni Chen Lei. Ito ay dapat sabihin na isang napakakakaibang bagay. Maging ang mga martial arts class powerhouse na ito ay sobrang interesado sa ganitong paraan ng pagpigil ng hininga na makakaiwas sa mga mata ng martial arts class powerhouses. Matapos marinig ni Elder Hu ang boses ni Pang Kangyo, hindi siya nag-atubili na kumuha ng palad at tinapik si Chen Lei. Ang malaking palm print, halos sumasakop sa kalahati ng kalangitan, ay napakalaki at nakakatakot. At ang malaking palad na ito, na naglalaman ng malaking sigla, ay hindi rin isang bagay na kayang labanan ni Chen Lei sa ngayon. Dapat mong malaman na ang kapangyarihang nakapaloob sa palad ni Elder Hu ay tunay na nakakatakot. Kahit na ang isang malakas na tao sa tuktok ng ika-9 na antas ng ranggo ng Martial King, sa ilalim ng palad na ito, ang dulo lamang ng katawan ang sumabog. Paano mababawasan ang lakas ni Wu Zun? Sa ilalim ng palad na ito, ang buong lugar ng dagat ay itinulak pababa ng ilang 10-10 talampakan, na bumubuo ng isang malaking parang palma na depresyon. Nasa gitna ng depresyon sina Chen Lei at Baimanman. Ang nakakatakot na pamimilit, tulad ng pagdating ng Tianwei, ay mahirap labanan. Nahulog ang palad na ito, kahit na sino man ito, imposibleng iligtas si Chen Lei mula sa ilalim ng palad na ito. Sa sandaling ito, natural na naramdaman ni Chen Lei ang pambihirang lakas ng suntok ni Elder Hu. Kahit na siya ay hindi pangkaraniwan at napakatalino, at hindi magagapi sa kanyang henerasyon, gusto niyang labanan ang suntok ni Wu Zun. Sa kanyang kasalukuyang lakas, imposibleng gawin ito. Kaya lang, pinaghandaan na ni Chen Lei ang sitwasyong ito. Hindi niya kailanman minamaliit ang kapangyarihang nakatago sa likod ni Pang Kangyo. Kaya, nang kumuha ng shot si Elder Hu, mayroon na siyang 2 berdeng anteng-anteng sa kanyang kamay. Ang isa sa 2 berdeng anteng-anteng ay nakadikit kay Baimanman, at ang isa naman ay nakadikit sa sarili. Ang 2 talisman na ito ay nakuha ni Chen Lei mula sa Biloo Palace sa Kishan Secret Realm, at sila ay iniwan ng Great Emperor Biloo. Ang tungkulin ng 2 talisman na ito ay upang makatakas, at sila ay makatakas sa tulong ng pagtakas ng tubig. Ang pangalawang pangalan ng anteng-anteng na ito ay tinatawag na Bigwang Escape Water Talisman. Sa sandaling ilagay ni Chen Lei ang anteng-anteng sa kanyang sarili at kay Baimanman, sila ay naging 2 asul na ilaw ng sabay, at nawala ng walang bakas sa tulong ng malawak na kapangyarihan ng dagat. Ang lakas ng palad ni Elder Hu ay halos sabay na bumagsak, na nagpasabog ng 10-10 milyong toneladang alon ng tubig sa kalangitan, ngunit hindi mahanap ni Elder Hu o ng iba pang martial arts powers ang mga bakas ni Chen Lei at Baimanman. Pangit ang itsura ni Elder Hu. Ginamit niya ang kapangyarihan ng banal na kamalayan upang agad na masakop ang isang radius ng libu-libong milya, ngunit wala siyang nakitang kahit ano.
Si Chen Lei at Bai Minman ay nawala ng walang bakas. Personal na kinuha ni Wu Zun ang pagbaril, ngunit sa ilalim ng tingin ng karamihan, hinayaan nilang makatakas ang dalawang junior mula sa masamang kaharian mula sa ilalim ng kanilang mga ilong. Ang pagkawala ng mukha na ito ay hindi gaanong mahalaga. Ang mukha ni Elder Hu ay masikip at ang kanyang lumang mukha ay namumula.